dito sa survey nila. Nakakatawa to. Sa atin na po linya ngayon si Attorney Claire Castro and we sincerely appreciate po ang kanyang pagbibigay po ng panahon sa ating pong programa this morning. Attorney Claire, magandang umaga po sa inyo, Undersecretary. Yes, good morning, Sir Ted. DJ Cha, thank you. Salamat Thank you sa panahon. much. Okay, Cha. At na-invite niyo po ako. Good Okay. morning din po. And thank you also, Attorney Claire, Yan. for being on the show. Umpisahan natin. Diyan, tuwang-tuwa yan si Claire. Kapag kayong ini-interview, kapag kayo po tayo na, yung filter niya, pag pinagana niya na, tayo na walang pores, oh. Ang tindig glass skin ng walang iya, oh. O, di ba, nakita nyo? Ganyan, yan ang trip niyan. O, sabi ko nga sa inyo, fame whore, eh. Yan ang trip niyan, yung ma-interview siya, tapos yung kanyang katalinuhan, meron pa namang nakaganong babae sa likod niya na parang talagang patunay na abogado siya, pero tinan nyo kung mala abogado ba ito magbigay ng detalye. Attorney, sa pagbagsak nga po ng approval ratings ng Pangulong Marcos Jr., mula po 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi nyo kahapon, posibleng may kinalaman ng paglagana po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi nyo rin na hindi nababahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang wake-up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino? O, anong tagot dapat dyan? Hindi ba dapat to gawing wake-up call? Di ba? It's a survey, pulso ng taong bayan, and kayo ay public servant. And public servant kayo, public service is a public trust. Nakikita na ninyo that the people are losing trust. So is it something na kailangan na magising ang gobyerno, or is it it should be a wake-up call? Ika nga. Tingnan niyo sagot. Yes, nakausap kasi natin kahapon si Pangulo. Napag-usapan kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Ang sinasabi namin, ito bang mga tao, yung mga respondents ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalaganap talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon sa batas. Ayun. So ang sinasabi niya, hindi siya nababahala. Hindi ka mababahala being the leader of the country. 25% na lang ng masa yung naniniwala sa'yo, considering that this is true, 25%. Kasi sabi ko nga sa'yo, if ako, negative ka sa akin. Oo, negative talaga. Oo, karamihan ng siguro mga 3%. Oh, 3% na lang yung mga nagtatanggol sa yung mga tolongges eh. Oh, pero if you're gonna ask people sa mga town halls natin, mga bossing, every time that we are asking them, mura na ba ang presyo ng bigas? Lahat sila sasabihin nila hindi. O fake news ba yun, Claire Castro, na hindi nyo nagawang 20 pesos ang kilo ng bigas? May mga ipinangako kasi kayo noong kampanya. At ang ipinangako nyo noong kampanya, gagawin yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Sinabi nyo, meron pa kayong flood control project na 5,500, kinaumagahan, bumaha. I mean, the people know na budol talaga kayo Nanaloko nyo sila. Now, you're gonna ask these people head on with questions na gumanda ba buhay mo? Kasi inflation rate ang pinag-uusapan Umalwan ba ang buhay mo? Siyempre sasabihin ng tapo tayo, hindi. Ako, buhay ko umalwan. Inan yan. Ang taas nga ng natin, ang taas nga ng poverty rate natin. O hindi ba? Siyempre, pag tinanong ka, ikaw ba ay umalwan ang buhay mo? O siyempre, ikaw ba iisipin pa? Ano ba sabi sa Facebook? Ano ba sabi ng mga vlogger? Ano ba sabi Hindi, yung sarili mo mismo. Sasagot ka para sa sarili mo. Hindi ba? So yung survey na yon ang sumasagot ikaw doon sa tanong. Hindi yan general na maganda na ba ang Pilipinas? Hindi yung ganun ikaw. Sa tingin mo, sa sarili mo, ito ang tanong. Sasagot ka according doon sa nararamdaman mo. O hindi ba ganun pagka sumagot ka ng survey, tatanga-tanga naman tong si Claire na to? At naaayon sa tama. Kumbaga, hindi O sinasabi niya na si Bongbong daw, hindi daw siya nababahala. Kasi nga, siya daw ay gumagawa ng mga bagay-bagay sa kanyang administrasyon na naayon sa batas. At yung sa isip niya yung tama. O kita mo? So ibig sabihin, itong taong to, diktador talaga utak. Para sa kanya, wala siyang ginagawang mali. So wala akong pakialam sa mga survey na yan. Para sa akin, tama ako. Para sa akin, okay ako. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, mali itong mindset nitong leader natin. Kasi if you are a true leader, kailangan tingnan mo kung successful ka, makikita mo yung success mo sa mga tao mo. Sa mga nasasakupan mo. Na masaya ba sila, nakangiti ba sila, kasing saya mo ba sila? Doon mo malalaman. Pero kung lumabas ka ng bahay mo, pagtingin mo, sobrang hirap, gulo. Daming krimen, droga. Hindi na safe. Naging effective ka ba na leader? Hindi. Naknang toklay ka So kahit na sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, pero pag tingin mo, iba impact sa tao, anong dapat mong gawin? Ibahin mo yung ginagawa mo. Kailangan, pag gumalaw ka ngayon,
O yung direktang apektado yung mga tao, kailangan pag gumalaw ka ngayon may magandang silbi doon sa mga tao dahil kaya ka nga naging presidente ng Pilipinas hindi para pasarapin ang buhay mo. At ng mga kaibigan mo, naging presidente ka ng Pilipinas para lahat ng nasasakupan mo ay may prioritize mo yung kanilang mga welfare. Nang tokwa ka naman, Claire. Anong kanalaman ng batas? Kasi kung kahit nasabihin mong na ayon sa batas yung ginagawa niya, pero kung yung ginagawa niya hindi enough, o yung ginagawa niya is nakakapagpahirap pa lalo ng mga mamamayang Pilipino, do you think kailangan niyang ituloy yung katarantaduang ginagawa niya? Kahit nasa batas yun? Hindi po. Kasi nga, ang responsibilidad ng isang driver, dalhin tayo dun sa destinasyon ng maayos. Hindi ba, Claire? Tama? Ang tatangan nyo. Nasa gobyerno kayo tapos hindi nyo alam yung trabaho nyo. Alam mo ba si Pastor Apollo Kibuloy? Alam mo kung gaano kagaling si Pastor Apollo Kibuloy? Kahit nasa loob siya ng kulungan, successful lahat ng mga instructions niya sa mga members niya pagdating sa kampanya. Yan ang magaling na leader. Result-oriented. Alam niya yung resulta. Ito yung gusto kong maging resulta. Para makarating tayo sa resulta na maganda, kailangan yung gawin natin, yung makakabuti nun sa resulta na yun. Isa lang ang nagdidesisyon sa Kingdom of Jesus Christ, si pastor lang. O kita mo, dahil isa lang nagdidesisyon at yung nagdidesisyon, matalino, yung nagdidesisyon, alam niya yung resulta na gusto niya. Si Bongbong, tingnan mo, tanungin mo kung anong resulta ang kailangan niya. Walang alam, wala ang plataforma ng eleksyon yan eh. Ibig sabihin, walang plano sa Pilipinas yan. Trial and error, gagawin niya to, pagsablay, ipagtatanggol mo, ganun lang. Wala siyang plano talaga. Hindi katulad ni Pastor Kibuloy na pagka meron akong gustong gawin, ito yung resulta na gusto ko, by hook or by crook, kailangan gawin natin yan. Ganyan ang resulta. O lahat, in order, nakakulong pa siya yan. Hindi siya mapapahinto, hindi siya mababother ng anumang survey. Pero, sabi natin kahapon, titignan pa rin natin ang mga survey na ito para Mali yun, Claire. Mali yun. Bilang isang leader, you should be bothered by these surveys. Why? Public office is a public trust. Mababa na yung taong nagtitiwala sa inyo. Hindi okay lang sa inyo yun. Putang inang klaseng mindset yan. Hindi ka mababother. Anak ng tokwa o kaya ang yayabang ng mga politiko ngayon eh. Even the congressmen. Kaya ang yayabang ng mga congressman ngayon. Kasi supposedly, hindi niyo alam yung trabaho ninyo. Supposedly, congressmen are the voice of the Filipino people, ng mga constituents nila, mga sektor na nire-represent nila. That's why they are called House of Representatives. They represent the people. So when you represent the people, kailangan kung ano yung pulso ng masa, ano yung gusto ng taong bayan, dapat yun na masusunod. Dapat gumagawa kayo ng mga batas according doon sa pangangailangan ng mga nire-represent nyo. Halimbawa, ang nire-represent mo, mga mangingisda. O alam ka na, bigyan mo silang traktor. Alam, bigyan mo sila binhi ng palay. Siyempre, gagawa ka ng batas, gagawa ka ng mga bagay-bagay na makakatulong doon sa sektor mo. Mga mangingisda, o di gagawa ka ngayon ng mga panukala patungkol sa proteksyon ng mga nangingisda. Ganito, ganyan, di ba? O panukala na magbibigay ng maraming fingerlings sa mga mangingisda para farming na lang sila ng isda. Di ba napakahirap na ganun kakatanga? Bantakin mo yung represent the fisherman tapos ang tinutulungan mo yung mga poultry farmers. So hindi nyo alam yung trabaho ninyo. O hindi ba tapos ang gagawin ninyo, nagagalit yung taong bayan, ipapatawag yung taong bayan sa mga hearing, ipapahiya doon. Samantalang dapat ang taong bayan ang nire-represent mo bilang isang kongresista, bilang isang senador. Tama? O katulad kayo. Katulad niya si Bongbong Marcos. Naglilingkod siya sa taong bayan. Naglilingkod ha. Putang ina, saan ka makakita ng naglilingkod? Hindi importante sa kanya kung masaya yung pinaglilingkuran niya. Halimbawa ako ang boss niya. O, ako ang amo niya. Ako ang hari niya. O, pinaglilingkuran niya ako. O, sasabihin ko, hindi ako masaya sa ginagawa mo. Putang ina mo ka. Puro ka lang cellphone dyan. Ang dami ko nang inutos sa'yo, wala ka nang nagawa. Tayo itong bahay ng lilimahid, ang baho-baho. Trabaho mo linisin ito. Hindi mo nililinis, animal ka, puro alikabok. Oh, ano sasabihin ni Bongbong kung sa akin siya nagtatrabaho? Kasi ganun yun eh, sa akin nagtatrabaho si Bongbong eh. Bayaan mo siya, hindi ako naniniwala niya, masaya yan. Hindi ba, anytime pwede kang tapatalsikin eh, noong pinagtatrabahuhan mo eh. Di ba kailangan ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo? Sisip-sip ka sa mga bossing mo. Para lang mabangong-mabango pangalan mo, hindi ba? O bakit ganun ang mindset mo? Taong bayan ang nagsasabi, ayaw namin sa ginagawa mo, tapos sasabihin mo, he's not bothered. Di ibig sabihin, putang ina, hari talaga ito si Bongbong. Inihalal si Bongbong dyan, hindi para magsilbi, kundi para pagsilbihan ng mga kupal na mga, sekretary na to.
malaman natin kung yung mga respondents ba talaga ay hindi ba naaabutan ng serbisyo ng gobyerno. May mga respondents ba na hindi alam yung mga serbisyo na maaari nila? Katulad itong kabubuhan niya, meron bang mga respondents na hindi naaabot? May mga respondents ba na hindi na hindi alam yung mga programa ng gobyerno? Boba, bilang isang gobyerno, responsibilidad nyo na abutin lahat ng Pilipino. You make sure na naaabot nyo yung mga Pilipino. Hindi na kailangan ng survey. Napakatanga mo naman. Sa public service, lahat mabibigyan ng tulong. Lahat. Walang maiiwan. Dapat ganun. Ngayon ang tanong mo, may naiiwan ba? Tanginang yan, with all the resources, with all your resources, your money, hindi mo alam kung lahat nabibigyan nyo ng tulong o hindi? Nagtatanong ka pa rin hanggang ngayon? Putang ina, ba't nandiyan ka pa, Claire? Alam mo sa DSWD, nabibigyan nyo ba yung tulong? O, nabibigyan nyo ba't ang baba ng survey? There must be wrong. Di ba dapat ganun? Nagagalit na sana kayo sa mga cabinet secretaries nyo because naniniwala tayo na hindi kaya ni Bongbong Marcos mag-isa. Tanga yan eh. Hindi niya kayang mag-isa paandarin ng Pilipinas. The reason why, meron kang mga cabinet secretaries, bawat department, para alamin mo sa kanila, nagagawa ba nila yung trabaho nila? Ngayon, kung petiks ka, hindi ka nagpapamiting, hindi mo tinitingnan yung trabaho ng mga secretaries mo, petiks talaga yan, katulad mo. Ano mangyayari sa bayang Pilipinas? Ayan, magkakaroon ng dissatisfaction na mga ratings na yan. Pero kung si Presidente, katulad ni Pangulong Duterte noon, bakit galit sa atin ng tao? Putangin na, hindi kayo nagtatrabaho. Kung hindi kayo nagtatrabaho, malis na kayo dyan. Masama ang loob ng mga tao. Ba't masama ang loob ng mga tao? Ang ganda-ganda ng mga programa natin. Ngayon ang tanong ni Claire, baka hindi lahat na i-inform, baka hindi lahat na aabot. Putangin na, kung hindi lahat na i-inform, hindi lahat na aabot, umalis na kayo dyan. Lang makuha o mga ayuda na maaari lang makuha mula sa gobyerno. Saan ba ang mga respondents na ito? Dahil baka hindi nga naaabot ng gobyerno. So sinasabi natin na baka yung iba influenced by fake news dahil katulad ng sinasabi, one of the reasons Claire, kasi ganito ang sinasabi, gina-justify mo na ito mababa tayo. Baka kaya mababa tayo kasi mga DDS, ang galing manira eh. Butangin na nyo, nagbabayad kayo ng mga vlogger, di ba? Di umano? Nagbabayad kayo ng mga vlogger, hindi kayo mapabango. Butangin na nyo, wag nyo nang bayaran yung mga vlogger yung tanga. Mantakin mo kami ha. Mantakin mo kami, wala kaming bayad, pero naipaparating namin sa Pilipino yung sentimiento ng bawat isa. Alam namin kung ano yung mga ginawa ni Pangulong Duterte na ipanapaalala namin sa tao para ma-realize nila how useful PRRD was and how incompetent Bongbong Marcos today. Di ba? Yun lang yun eh. Tapos kayo nagbabayad kayo ng mga vlogger, putangin na yan. Magkano binabayad nyo? Daan-daan libo? Di umano. Tapos hindi mapabango pangalan ninyo, 25% ang trust rating, nandiyan ka pa. Hindi mo ba naisip na baka kasalanan mo dahil sa mga kabalbalan mo diyan sa Office of yung PCO, baka kaya bumaba yung trust rating? Mantakin mo, hindi nagsasalita si Bongbong, hindi na nga nagtatrabaho eh. Ikaw na lang nagsasalita, bumaba pa. Ibig sabihin, baka sa'yo sila inis, hindi kay Bongbong talaga. reasons daw ay yung pagtaas ng inflation rate. Pero DJ Cha at Sir Ted, ayon kasi dito sa PSA, yung inflation rate kasi bumababa. From 2.9 naging 2.1, ngayon pong March is 1.8. So medyo paano mare-reconcile yung ibang ganung bagay? Ayun, kasi nga ang totoong survey ang taong bayan. Yung mga numero nyo, putang ina, pwedeng dinoktro yan. Bakit? Kasi nga I can put these numbers, hindi naman i-scrutinize yan ni Presidente kasi tanga yun eh. Hindi naman niya i-scrutinize yan eh. Ibabangga sa totoong buhay ng tao. Hindi naman gagawin ni Presidente yun. Ilutang yun eh. Hindi ba? So niloloko kayo ng mga numero nyo mismo. Niloloko kayo ng mga secretaries ninyo. Kasi kung lalabas kayo sa kalsada, tatanungin nyo yung mga tao, aabutin nyo sila, malalaman nyo, malaki pagkukulang nyo talaga. Malaki pagkukulang nyo, madam. Ang dami yung problemang ginawa sa Pilipinas. Mga hayop kayo. Kaya ikaw nagtataka ka din eh, di ba? 1 point something na lang. Pero, bakit galit pa rin yung tao? Di ba? Dapat alam mo yung rason kung bakit. Putangina. Kasi nga, dahil tamad kayo pare-pareho, dahil puro kayo politika, dahil puro eleksyon na lang, at yung pagpapahaba ng mga termino ninyo yung pinagtutuunan nyo, nakakalimutan nyo yung taong bayan. Naakala ninyo, pag nag-abot kayo ng ayuda at nahangiti sila sa inyo, akala nyo, habang panahon, ganun na sila. Bukas pag naubos yung ayuda na yan, gutom na naman yan. Kaya nga, ito nga yung pamahalaan na sobrang tamad, ayaw nang magtrabaho, binibigay na lang yung pera sa taong bayan. Bigay kita 5,000, bahala ka sa buhay mo.
O, ano problema mo? Eskwela? Ito 5K. Puta, bahala ka. Solusyonan mo yan. Ano problema mo? Tumataas ang krimen? Ito 5K. Bahala ka na sa buhay mo. Huwag ka na magreklamo. Ganun ang ginagawa eh. Mas kailangan ng taong bayan, kahit wala kang ibigay sa amin na ayuda, basta nararamdaman namin na may fair kaming laban. Nararamdaman namin na may mga programang nandiyan para sa amin na safe ang kalsada, makakadiskarte kami ng maluwag, mahirap yan, dumiskarte ka na para magkapera, ma-hold up ka pa. Ganun yan eh. Na hindi kaya naiintindihan ng ibang tao or sabi natin, depende yan paano ba sumagot yung respondents, paano ba yung tanong. At sabi nga, kahapon, nagkausap din po kami, may sectoral meeting with the President and DSWD Secretary and Labor Secretary, Laguesma. Meron silang ginagawang survey, halimbawa po, yung kung gutom, di ba? Hindi lang po isang beses, isa-survey yung pamilya, let's say pamilya. Isang beses, baka ngayon gutom, na-survey sila ngayon, di ba? So, ang ginawa po ng DSWD is, Sige, Claire, ipilit mo. Ipilit mo yung gusto mo. Sige. patuloy pong minomonitor, let's say itong pamilyang to, nag-improve ba o mas nagutom? Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabihin niyo talaga, gutom kayo. Tangina, tanga talaga. Hindi ganyan ang survey. Bobo talaga po. Tanginan to, nagabugado na walang alam. Bopuls ang putang umiti pa. Ma'am, yung sinasabi mo kasi, programa yun. Programa at trabaho, responsibilidad ng DSWD yun. O, meron siyang target na lugar. For example, itong barangay na ito. O, kulang sila sa nutrisyon. Sige. Anuhin natin sila. Magpuprograma tayo dito. Tapos, imomonitor natin sila. Ganon. Ay na kasi, iba yun dito sa survey na naganap. At saka, ang tanong dito sa survey, hindi yung gutom ka ba ngayon? Napakagagong putang ina to. Hindi yun ang tanong sa survey. Ang tanong nga sa survey is, ikaw sa sarili mo, nararamdaman mo ba na okay yung administrasyon ngayon? Yun lang naman. Halimbawa yung tanong It's specific na hindi na gutom ka ba ngayon? Oo. Tapos ilan ang gutom ngayong araw na to? Sa nakausap nating 3,000, 2,400 ang gutom ngayong araw. Tapos meron tayong 600 na busog ngayong araw. Hindi naman ganun yung survey. Tanga talaga. Yung survey is ngayong itong period na to from March 1 to March 10. Ang tanong natin, masaya ka ba sa gobyerno sa mga nangyayari sa bayan natin? O hindi. Yun lang naman ang doon eh, 'di ba? Yes, no, maybe, I don't know. Ganun yung mga sagot diyan eh. O kaya, isa pang tanong, masaya ka ba sa tinatakbo ng ekonomiya natin? Siyempre, tatanungin mo sarili mo. Yung sarili mong ekonomiya yung pagbabasihan mo. Wala eh. Hirap ang buhay talaga eh. Kahit yung mga kapitbahay ko eh. Hirap ang buhay. Sasagot ako accordingly. Hindi naman yun. Masakit ba paa mo ngayon? Hindi. Masakit ba ulo mo ngayon? Hindi. Gutom ka ba ngayon? Oo. So ngayong araw lang to, yung survey na yan, gano'n. Nantoko naman to si Claire, Ginagawa mo naman tanga yung tao eh. Yung sinasabi mo, programa ng DSWD yan. Yung i-monitor, yung kanilang mga binibigyan ng serbisyo. Nag-i-improve ba? Effective ba yung serbisyo? Sustainable ba? Hindi yung survey. Study yan. Putangin ng to, Bopols. It's a study. Kasi kapag umepekto yan dito sa ano na to, gagawin na natin yan sa buong Pilipinas. Ganun ang trabaho ng DSWD. Anak ng tinapay naman to. Meron bang survey na tatanungin ka kung gutom ka ngayong araw? Gutom ka ba ngayon? Oo. Okay, 1. Gutom ka ba ngayon? Okay, 2. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutom. Gago. Tanga talagang putangin na. Kung parehas na tao tatanungin mo, di putangin na binayaran nyo na yung mga tao na yan. Para sa susunod na sagot nila maganda na mataas na survey nyo, Bopols. Gago, hindi pa pwedeng pare-pareho. Yun nga ang gusto nating malaman eh. Sino yung sinasurvey? Ang tanda ko na wala pang nagsisurvey sa akin kahit isang beses. Tapos ang gusto mo pare-parehas na tao yung isa-survey? Bobo! Yung gusto mong gawin, studies. Halimbawa, kukuha ka ng group of people. Group of people, 10. Halimbawa, 10 na yan. Mababaho kilikili niyan. Itong isa, papahiran mo ng Nivea, yung isa papahiran mo ng Rexona, yung isa papahiran mo ng Old Spice, and so on and so forth. Tapos, babalikan mo sila. Aamuyin mo isa-isa yung kilikili nila sa loob ng 1 linggo. Sino yung nawala yung putok? Ganon.
Sino yung nawala yung potok? Anak ng tinapay naman to si Claire Castro. Parang grade 1 naman mag-isip to eh. Tuma nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila? Studies yun, sinasabi mo. Pinag-aaralin nyo. Kaya nga, same people, same... Hindi mo alam yung difference between studies and survey. Ang survey po, random yan. Random dapat yan. Dapat nga, wala talagang pagkakakilanlan yan. At kailangan talaga iba-iba. Pag na-survey na kita, dapat hindi ka na masa-survey ulit, ibang tao na naman. Kaya nga tinawag na pulso ng taong bayan eh. Walang kwentang survey yan kung same people, same group of people yung sinasurvey mo. Rigged yan. Nagbago ba, nag-improve? So, kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo, natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Ang ina, proud siya dun. Proud siya sa analysis mo. Taki mo abogado, tapos ganito mag-isip. Abogado yung difference between a study and a actual survey, hindi niya mag-get. Oh my goodness, ano? Tapos magtataka kayo, 25%. Sabi ko nga sa inyo, 25% is too high. 25% is high for yung mga ganitong klase ng mga ng mga nasa gobyerno. Dapat diyan mga 3, ganun. Kasi nga po dun sa Pulse Asia survey sinasabi na inflation po yung isa sa mga pinakagusto na matugunan agad ng mga Pilipino na issue ngayon. Attorney Claire, ang ginamit niyo po hindi nababahala ang Pangulong Marcos pero hindi binabaliwala. Tama, hindi nyo binabaliwala itong survey. Kasi base po sa mga nabanggit ninyo, nakikipagpulong na nga po ba kahapon tungkol dito sa posibleng baka hindi naaabot ng mga Pilipino na programa ng gobyerno? Actually po, yung pagkikipagpulong ng Pangulo, hindi naman ito dahil sa may ganitong issue. Regular po nakikipagpulong ang Pangulo. Sectoral meeting po. Paano ba matutugunan yung pangangailangan ng taong bayan? Paano ba Talaga? Meron kayong ganong meeting? O ngayon, Claire, sige nga. Sabihin mo kung paano matutugunan ni Bongbong yung problema ng taong bayan. Putangin na, wala kang mai-report. Kamo lagi kayo nagmi-meeting, wala ka namang nire-report. Ang mga naririnig lang sa'yo tungkol sa mga Duterte. Puro political yung naririnig nila sa'yo. Wala kayong programa. Wala kayong binabanggit na mga programa. Kung madalas kayong nag-meeting, anong pinag-meetingan nyo? tawag pa yung natutulungan itong walang gutom project ng Pangulo? So, kahapon nga ay Walang gutom project. O tanongin kita, walang gutom? Hindi ba walang gutom project pero ang daming gutom. Punta ka sa Maynila, ang daming mga street dweller doon. Ang daming mga taong grasa doon. Daming walang gutom. Putangin na nyo, niloloko nyo kasi tao eh. O katulad yan, yung 1 million na pabahay ni Bongbong. Di ba nabisto ka doon? Di ba ang dami yung programa? 1 million na pabahay taon-taon. 3 taon na dapat may 3 million na tayong pabahay. Puta na sana. Oh, tinanong ka, ilan na ba talaga? Basta, wala pa 1 million. So, ganun kayong klaseng mangako. Mga demonyo kayo mangako. Tangina pag nangako kayo talaga, ipinapangako nyo langit. Tapos ang binibigay nyo, mas masahol pa sa impyerno. Ngayon magtataka kayo, 25%? Ano na ba pinangako ni Bongbong na naibigay niya sa Pilipinas? 20 pesos na kilo ng bigas. Ano na nangyari? Walay, nga. After 3 years, nga. Oh, 1 milyon pabahay. Ano nangyari? Meron na. Taon-taon yun, ang yabang nyo pa. Sana pinangako nyo na lang 10 pabahay taon-taon. Oh, baka sakali ma-achieve nyo pa yan. Pero 1 milyon pabahay taon-taon, putangin na yan. Mantakin mo, taon-taon natin pinupondohan yan, yung 1 milyon pabahay. Pero taon-taon hindi nila na-achieve yan. Saan napupunta pera niyan? Pakasinungaling nyo eh. Kaya nabibisto kayo ng tao. Kaya ngayon, mababa ang survey ninyo. So, nagtataka kayo. Ikaw, tanungin mo sarili mo, Claire. Nagawa nyo na yung mga pinangako niya sa taong bayan? bigay ng report itong si Secretary Gatchalian na ngayon ay minomonitor nila at nakikita nila a certain group of persons na survey nila before is nakita nila yung improvement. Kasi kumbaga hindi nga sabi ko hindi one time na Programa yan, hindi yan konektado doon sa survey. Kasi ikaw na rin nagsabi, ilang tao yan yung nabigyan ng programa ng DSWD na yan. Hindi yan yung kabuuan na populasyon, hindi ko naramdaman yan. Tanga ka ba? Ikaw yung nagsasabi na yung 2,400 na respondents, hindi nagre-represent ng 100 million na Pilipino. Ganon din. Yung programa ng DSWD na sinasabi mo na minomonitor nila, hindi rin saklaw niyan yung buong populasyon ng Pilipinas. O so ano ngayon? Na survey. So, sabi nga natin, yung survey kasi is pwedeng nandiyan, pwedeng guide yan. Pero sabi nga natin, hindi dahil bumaba ang rating ng Pangulo sa Pulse Asia, parang, teka lang, parang ano nangyayari? Hindi ganon. Parang tuloy-tuloy ang trabaho, kahit ano pa ang mangyari, pero tuloy-tuloy pa rin. Bobo talaga, no? May ginagawa ako. Ito, Claire, ito tuturuan kita. May ginagawa ako. O, sige, ito na lang. Nagluluto ako. Tama naman yung luto ko. O, adobo, ang ano lang yan, ang Ricardo lang yan, toyo, suka, tsaka mga gisantes.
Yung sibuyas, bawang, di ba? Kung medyo gusto mo matanggal yung lansa, lagyan mo luya. Minsan nilalagyan mo lang yan ng patatas, kamote minsan lalagyan mo pinya. Di ba magkakaiba eh? Pero parehas lang na adobo yan, parehas lang yung ano. Ngayon, luto ako ng luto ng adobo. Tapos, yung mga kumakain ng adobo ko, putangin na ayaw nila nung adobo ko. Bakit? May pinya eh. Ayaw nila, hindi nila trip. Pero tama naman, pwede naman, hindi naman kasalanan. Hindi naman labag sa batas, nalagyan ng pinya. Yung adobo, kaya lang ayaw nung mga kumakain ng pinya. Mas gusto nila yung typical na adobo lang. O ngayon sasabihin nila sa'yo, ayaw namin nung may pinya eh. Ang gagawin ko, puta magluluto pa rin ako, lalagyan ko pa maraming pinya. Ganon? Babaguhin mo na. Pag sinabi nilang masyadong maalat, ma-adjust mo. Pag sinabi nilang masyadong maasim, babawasan mo yung suka mo. Bakit? Nagluluto ka kasi para sa kanila. Sila yung importante, kailangan masarapan sila sa luto mo. Hindi pwedeng ayaw na nga nila. Putang ina, hindi na nila makain yung luto mo, tinutuloy-tuloy mo pa rin. Eh anong ginagawa mo? Di nang gagago ka na lang. Di ba? Ayun na yung simpleng analogy, simpleng explanation na lang yun. So ang tao, pag ayaw dun sa ginagawa mo, tas tinutuloy-tuloy mo pa rin yung ginagawa mo, abay gago ka. Naaayon nga sa batas yung ginagawa mo o baka sa isip mo naaayon sa batas, pero kung meron pang mas magandang gagawin na naaayon din naman sa batas, bakit hindi yun ang gawin mo? Di ba? Pakinggan mo yung sinasabi ng tao. Tapos mag-adjust ka doon sa needs ng taong bayan. O, baka sakaling umakyat. Pag nakita mo na umakyat yung survey mo dahil binago mo yung kabubuhang ginagawa mo, o ayan, ibig sabihin you are headed to the right direction. Ang ina to mga to, nagpresidente, hindi marurunong. Kung paano mai-improve ang trabaho ng gobyerno. Okay, oo. At sabi niyo rin po kanina, hindi niyo sinasabing fake ang survey, pero posibleng baka yung mga baka lang no na yung mga respondents ay kumbaga nabahagian itong mga fake news na ito. And speaking of fake news na yan, pagkalat ng fake news na baka posibleng may resulta dito sa survey results, totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa, nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Siyempre, kailangan namin iparating sa tao ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. And at the same time, makirtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon na kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Paano mo malalaman na ang isang balita ay peke? Katulad yan, ikaw ang numero unong fake news peddler eh. Si Bongbong Marcos ang numero unong fake news peddler. O paano ko nasabi? O hindi ba nga? Sabi nga niya, walang ni isang pumasok na baril sa KOJC. Walang paglabag sa karapatang pangtao sa KOJC. Pero kitang-kita naman, ang daming baril. Karapatang pangtao, dami nilang sinasaktan doon. Nakaposas na, tinatadyakan pa, nagukay pa sa eskwelahan. Sinarado yung simbahan. Putang ina yan, binarak yung simbahan. Tapos wala silang masamang ginawa doon. O so sino ngayon ng fake news peddler? Mahirap patayin ng fake news kapag kayo mismo yung fake news. Besides, sabi ko nga sa inyo walang taong makakapagsabi that this news is fake. Or itong sinasabi ng isang tao na ito ay peke. Ang makakapagpatunay lang na peke yan, halimbawa, yung sinasabi na si Bongbong ay addict. Paano mo mapapatunayan na fake news yung sinasabing addict si Bongbong? Yun ang tanong ko sa'yo. Is yung addict si Bongbong fake news or not? And anong proof mo na fake news yung addict siya? Meron ka bang pinakitang drug test negative result? O lip service lang? Or laway-laway lang na hindi nagda-drugs yan. Matinong tao yan. Pwede bang ganun lang? In order for you to prove that a news is fake, first, you have to deny it. Second, you have to prove that it's fake. If you cannot prove that it's fake, and you are not even denying it, so is the news fake? Mapapansin naman kahit naman ang isang, I forgot the name, Sayabra, yung Israel-based na disinformation firm. Katulad niyan, mayroon siyang sinight na isang Israel-based na disinformation firm daw. Ang taki mo, disinformation firm, naniwala ka? Isa siyang firm of disinformation, naniwala ka? Okay, let's say for example, itong Israeli firm na to, sinabi na ang daming mga disinformation dito sa Pilipinas, mga information na hindi accurate sa Pilipinas. Sabi ng isang Israeli firm. Now, bilang isang Pilipino, you will believe that? Naniwala ka kagad sa report nun? Samantalang ito, survey mismo ito na ang sumasagot mga Pilipino, putangin na nyo, hindi kayo naniniwala. Bopuls ka talaga. Kaya na kung di ka ba naman utak ka, dilis. Maniniwala ka sa isang abroad sa abroad. Parang nakaraan, yung Dim Sum Daily.
Mas naniwala ka sa Dimsum Daily kaysa sa mga sagot ng mga tao mo. Itong survey na to ang tinanong mga Pilipino. Yung firm na yon sa ibang bansa, anong alam nung sa bayang Pilipinas? Ang layo-layo nila dito. So pag may sinabi sila sa ibang bansa, paniniwalaan mo. Pag yung tao dito, hindi mo paniniwalaan. Kaya na clear ha, labo mo ha. Nakita talaga na sa Pilipinas, sobra, above average talaga ang porsyento ng disinformation and Oh, tapos hindi ka nagalit. Sinisiraan ka ng isang Israeli firm. Sinasabi na fake news ang Pilipinas. Tapos hindi ka nagalit. Dapat di ba hindi totoo yan? Mali yan yung sinasabi ng mga ibang lahi na yan. Akala ko ba mahal nyo ba yung Pilipinas? Bakit naniniwala kayo sa ibang lahi? Sa mga sarili nyong kalahi, hindi kayo naniniwala? So sa isang Israeli firm based na firm na nagsasabing maraming fake news sa Pilipinas, puta bilib kayo kagad. Pero dito sa survey na mga Pilipino sumagot at sinabing 25% na lang ang masaya, hindi kayo naniniwala. Doon naniniwala kayo, wow. So let's just say, for the sake of argument, hindi, paano na lang, sabihin na lang natin for the lack of better term, gusto nyo lang talaga na maganda yung survey nyo. Pag maganda survey nyo, ano kayo? Okay kayo. Pag pangit, hindi okay kayo. Ganon. Maniniwala kayo sa survey pagka mataas ang rating nyo, pagka hindi mataas ang rating nyo, hindi kayo maniniwala. It's plain and simple. fake news. So yun talaga nakakabahala at obligasyon ng gobyerno na ito ay matugunan. Maayos ito dapat kasi kapag hindi Paano? Ipapatawag nyo na naman. Ipapatawag nyo na naman yung mga personalities. natin natugunan to, maaari yung mga tao na ito yung laging pumapasok sa kanilang sa isipan nila na ang gobyerno ay hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Ang gobyerno hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Bakit may isip ng isang tao na, alam mo nung panahon ni Pangulong Duterte, mas madami pa ang nagsasabing, mamamatay tao si Pangulong Duterte, ganito, ganyan. Ang daming mga, pinabayaan lang ni Pangulo. Kasi nakita niya yung survey niya, ang taas, 87%, 89%. So ibig sabihin, I'm doing the right thing. Ang ganda ng survey ko eh. Ang daming bumubulong dyan na pangit, 30,000 ang pinatay, bla bla bla. Pero kung titingnan mo, sino-sino yung mga yan, putang ina, puros makakaliwa. Huwag mo nang pansinin yan. Pero yung taong bayan, magtanong ka, taxi driver, tindera, masaya ba? Oo, okay. Ubus ang adik sa amin, di ba? At 89%, si Pangulong Duterte, tinuloy-tuloy niya yun. Kaya nga hanggang ngayon, mahal ng taong bayan eh. Di ba? Kasi nga, yung mismong pulso ng taong bayan, kung titingnan mo, kung doon ka magbabase, okay. Pero sa ibang bansa, si Pangulong Duterte, ano itsura? Pangit ang reputasyon ni Pangulong Duterte sa abroad, sa Amerika, sa Europe. Bakit? Dahil dyan sa misinformation na sinasabi mo. Kasi nga, ang misinformation nanggagaling talaga sa kalaban ng gobyerno. Noong panahon na yun. Ang panahon ngayon, baliktad. Ang gobyerno parang kalaban ng mga Pilipino. Tapos yung misinformation, according to yun, nanggagaling sa mismong mga tao. Pag sinabi ng Pilipino na gutom sila, gutom talaga sila, ma'am. Pag sinasabi ng Pilipino na we feel hindi kami safe, yun talaga ang sitwasyon ng Pilipinas. Pag sinabi nila na ang mahal ng bilihin, hirap na kami, yun talaga yun. Hindi fake news yun. Bakit? Galing sa taong bayan yun eh. Pero kapag nanggaling lang sa makakaliwa, sa aktivista, sa makabayan, doon lang nanggaling yun. Peke talaga yun. Propaganda yun. Pero kapag ang nagsabi, normal na tao, hirap na kami, ma'am, hindi po fake news yun, te. Hindi, yun yung talagang nararamdaman nila. At yun ang resulta o refleksyon ng incompetence ng gobyerno nyo. Yun lang yun. Yun ang yun ang tamang kasagutan dyan. Reflection ng incompetence nyo, yung kahirapan ng bayan ngayon. Baguhin nyo yung style, baguhin nyo yung approach, tanggalin ninyo yung mga sarili ninyo, lahat ng pera ng taong bayan, ilagay nyo sa lahat ng mga proyektong makakabuti sa taong bayan. I am sure. Alam nga naman kung masaya ako, sasabihin ko hindi ako masaya. Hindi kakalat ang mga peking ang sinasabi yung mga masasamang balita. Let's just say masamang balita. Huwag natin sabihin peke kasi hindi natin madidistinguish ano yung peking balita sa tamang balita eh. Masamang balita, let's say may masamang balita tungkol sa gobyerno, mawawala po yan kung babawasan ng gobyerno yung paggawa nila ng masama. Kung puro kabutihan ang gagawin ng gobyerno para sa Pilipino, ang kakalat na balita, yung magagandang ginagawa nyo. Kung maganda lang sana ang ginagawa ninyo, kami, mantakin mo sabi ko nga sa inyo we keep on echoing lahat ng mga gandang ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Binabayaran ba kami? Hindi. Kung magagandang ginagawa nyo, we will echo lahat ng magagandang ginagawa nyo sa Pilipinas. Ang problema, wala kami makita, Claire. Miski ka, wala kang makitang maganda. Kaya nga puro Duterte naman ang bunganga mo eh. Hindi ba? Yung mga vlogger ninyo, walang maipakitang magandang ginawa ni Pangulong Marcos. Kaya ang ginagawa nila, inaaway lang nila yung mga vlogger na nagpapahayag ng kanilang mga pagkadismaya sa bayang Pilipinas. Mantakin nyo, dami-dami nyo na. Bayad pa kayo, tapos 25%. Sabi ko nga sa inyo, taas-taas pa yan eh. Talagang yan ang mangyayari mga survey. Kasi maaaring ma-influensahan sila ng kanilang sagot because yun na nadidinig nila na fake news.
At ngayon po, bukod kasi dun sa mga nabanggit nyo, posibleng may factor yung fake news, posibleng yung inflation and other issues pa. Kasi may binanggit pa po yung Pulse Asia survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po? Ito maganda to. Pakinggan yung maigi. Talasan nyo yung tenga nyo. Nagkaroon tayo ng Senate inquiry patungkol dito kay sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Walang umaamin kung sino yung mastermind. Walang umaamin kung sino yung mastermind. Sabi ni Remulla, Governor Remulla ng Cavite, DILG, hindi na nga dumating kasi nga bistong-bisto na siya na may mastermind sa pagpapadala. Hindi ba? Ayaw nila umamin. Sino mastermind? Tinatanong ni Bato, si Torres, sino nagutos sa'yo? Ikaw, Marbil, sino nagutos sa'yo? Hindi ba paikot-ikot? Hindi nila sinasabi sino nagutos sa kanila. So ayaw nila mag-name drop kung sino nagutos sa kanila. Aamin dito. Si Claire Castro aamin dito. Sabi ko nga sa inyo, ito ang pinakamalaking pagkakamali ng gobyerno ni Bongbong, yung i-hire tong taon to. Because this person is not helping, nakakasama pa. Pakinggan nyo. Sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun. Kasi ang lumalabas, dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide, base sa batas, at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, o ng gobyerno, ng administrasyon, Anong sabi ni Ate Claire? Again si Marbil hindi umamin, si Tori hindi umamin. Si Boying hindi umamin, si SILG hindi umamin, si Anyo hindi umamin. Isa lang ang umamin, si Claire. Inamin ni Claire. Ang sabi ni Claire, wala daw kahit daw hindi popular yung decision ni Pangulong Marcos sa pagpapadala kay kay Pangulong Duterte sa ICC. Wala daw siyang pakialam basta naayon sa batas yung ginawa niya. So ngayon, sino mastermind ngayon? Di ba? Ang mastermind si Bongbong. Ayan, sinabi na Ulitin natin Ulitin natin. popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, Kung ang karamihan ng tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, so si Claire na umamin na talagang si Bongbong Marcos ang may desisyon na dalhin si Pangulong Duterte doon. Kasi sinasabi niya dito sa interview niya na kung ayaw ng mga tao yung ginawa ng Pangulo, sabi ko sa inyo Malacanang. Alam niyo kung bakit galit sa inyo tao? Iwas kayo ng iwas, panay ang sinungaling niyo sa Senado, tapos sa interview lang umamin na tong engot na to. Ayan, less talk, less mistake. More media exposure, lalo na kung eengot-engot yung itinalaga ninyo, will definitely expose yung mga kabulastugang ginagawa nyo. And here, clear as day, na inamin nito ni Franz Castro, kamukha kasi nito ni Claire Castro, na yung pagpapadala talaga kay Pangulong Duterte sa ICC, kagagawan talaga ni Bongbong Marcos. Yun ang sinasabi niya. Ulitin natin para lang sa inyong indulgence. popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, So kung ang karamihan ng tao ay ayaw yung ginawa ng Pangulo, so totoo. Yun naman pala, Bato, ito na si Claire lang pala sasagot ng mga katanungan nyo kung sino mastermind dyan sa pagpapadala kay Pangulo sa ibang bansa. Baka masabihin mo, fake news na naman to Sa bibig mo mismo nang galing to, Claire. Sa bunganga mo mismo nang galing na si Pangulo talaga ang nagpadala kay PRRD sa ibang bansa. o ng gobyerno, ng administrasyon, sa Yan yung binago. Gobyerno, administrasyon. Patay tayo dyan. sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na masurrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun ang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon. Yun naman pala Naniniwala ka pala sa survey. Nagkalito-lito na siya dito. Naamin ko na. Naamin niya So ngayon, gina-justify niya yung pag-amin niya na si Bongbong Marcos talaga ang may kinalaman sa pagpapatalsik kay Pangulong Duterte at pagpapadala sa kanya sa ICC. Ngayon, gina-justify niya
Na may survey naman na nagsasabing masaya naman yung tao. Oh, akala ko ba hindi ka naniniwala sa survey? Akala ko ba pag may survey, dapat inaaral muna kung sino-sino yung mga naano niyan. Mga na-survey na yan. Pare-parehas ba na tao yan? Dapat, 1 linggo, 2 linggo. Paulit-ulit dapat sinasurvey yan. Oh, bakit ngayon biglang survey din ng pinagbabasihan mo ng statement mo? Ano ba talaga, Claire? Ang gulo-gulo ng utak mo. Na dapat dalhin ang Pangulo, dating Pangulo, sa ICC. Kung yan po hindi, medyo conflict po talaga eh. Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, Kaya nga, pag survey, pabor sa'yo, go, good. Pag survey, hindi pabor sa inyo kung ano-ano ang dahilan nyo. Huwag ganon, ma'am. Huwag ganon. When people, when the ordinary people are calling you out, you listen. Yun lang naman yun eh. That's what you're supposed to do. Kapag kasi nasabihan kayo na hindi maganda yung trabaho, look, tingnan nyo yung trabaho and then adjust. Adjust according sa pagnasa ng mga pinagdilingkuran ninyo. Kasi sabi nga nila, inihalal kayo dyan, inilagay kayo ng tao dyan para magsilbi sa tao, hindi pagsilbihan kayo. kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect, no? Hindi siya nagre-reflect ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people. That's how survey works, ma'am. Because if you are gonna talk about or if you're gonna make a survey ng buong population, then hindi na siya survey. Hindi na po survey tawag dun, ma'am. Kaya malalaman talaga natin ang resulta ng survey kung accurate ba pagdating sa May elections. Diyan lalabas. Pagka nanalo yung mga kandidato natin, it means yung pagkadismaya ng tao sa inyo ay totoo. Kitang-kita naman natin sa mga lumalabas sa lansangan. Pero pag nanalo yung mga kandidato nyo na hindi naman nangangampanya, putang ina, yun na. Yun lang, hindi natin alam kung anong iisipin natin. Mahaba ito, masyadong putulin muna natin, reaksyonan natin ulit sa ibang araw yung mga susunod pang statement siya dito. But klaro dito sa interview na to na inamin ni Claire Castro na si Bongbong Marcos talaga ang nagpadala kay Pangulong Duterte diyan sa Hague at hindi talaga maintindihan nito ni Claire Castro kung ano yung trabaho nila. Hanggang dito na lang muna tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyo panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Mabuhay kayo lahat at kita-kits sa susunod na vlog.